Sa sinasabi mo, malakas ka, malakas ka. At nandiyan ang kamo ang attorney mo. Yan. Malakas ka sa judge, sa piskal, Sabi mo, ikaw may sabi niyan, Kami wala kaming sinasabi. So ang ibig sabihin pala, kahit na anong isampa mo diyang kaso, mapapanalo ka dahil kilala ka at malakas ka diyan sa Parañaque. So yun, good morning, good afternoon, and good evening po sa inyong lahat. Naimbangal daw tayo amin, kakabsat. So ito muli ang inyong lingkod, Batang LU. And bigyan naman po natin ng pansin guys, itong medyo umiigting or umiinit na sagupaan or alitan ni na Kuya Mel at Dr. Lab po, na kung saan ay parang si Dr. Lab na ngayon ang naghahamon na magdemanda itong si Kuya Mel at siya ay magka-counter at dadalhin niya ito sa Parañaque guys dahil sa Parañaque daw ay talagang nako mamaya maririnig po natin lahat yan sa salaysay ni Kuya Mel kung gaano kalakas pala itong si Mang Iking or si Dr. Love guys sa Parañaque. Nako, nakakatakot palang makalaban ito pagdating sa Parañaque guys dahil kung bibigyan natin ng ay para itong untouchable. So yan guys, so samahan po niyo ako hanggang dulo ng video na ito, and of course mega love shout out po sa inyo lahat na mga solid Kalingap supporters, and of course tuloy lang natin suportahan ang buong team Kalingap sa pangunguna po yan ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Erno Vlogs, and Kalingap Rab. So samahan po niyo ako, let's go. Tuloy mo na, Kuya. Ay, tutuloy ko po talaga ito. Yan. Gaya na sabi ni Kuya Bal kanina, kung kasi sabi niya magsama daw kaming dalawa, 'di ba? Sinabi niya 'yon. Uy, yun ang isa sa mga matindi guys. Kahit magsama pa silang dalawa, sino ba itong tinutukoy na dalawa? Of course, si Kuya Bal at si Kuya Mel. Ako, Diyos ko. Ano ba ito, Dr. Lab? Anong pinaggagawa mo? So, tuloy natin guys. Naka-record yan eh. Sinabi niya yun. Uy, naka-record. Magsama daw kaming dalawa ni Kuya Bal at doon sa Parañaque niya kami dadalhin. At sabi niya, doon ko ipapakita ang lakas ko sa inyo. Kung gaano ako kalakas, kung gaano ako kilala sa Parañaque. So, nako, matindi pala. Matindi talaga itong si Dr. Love guys dahil kilalang kilala pala siya sa Parañaque. So, anong ginagawa niya dyan sa diet? Dapat magstay na lang siya sa Parañaque. Total, mukhang sikat, famous, at kilalang kilala pala sa Parañaque. At kung mag-i-stay siya dyan, ay maaring mabilis niyang mapa-asenso ang kanyang sarili po, So, anong ginagawa mo dyan sa diet, Dr. Lab? Uwi na. Aba, gamitin mo yung power mo doon sa Parañaque, di ba? Tuloy natin, guys. Yan pala ang justice system sa Parañaque. Hindi nagbabase sa mga ebidensya o inaakusa. Kung hindi, yun na masaklap. Kung kilala ka o hindi. Ganun po pala ang masaklap justice yun. System dyan. Baka mamaya ang magbigay ng subpoena sa inyo ay ang munisipyo nyo dyan. Hindi na. Aba, matindi talaga yan, guys. At, nako, isa yan sa, pinaka masamang gawain, yung ipagmamalaki mo or ipagyayabang mo na malakas ka sa isang lugar. Nako, pag sinabi niya, malakas siya sa Parañaque, papakita niya kung gaano siya kalakas doon. At kilala niya yung mga talaga matitinding tao doon. Nako, ano kaya mararamdaman ngayon pag umabot ito sa Parañaque mismo, sa pamahalaan ng Parañaque? Pag ito narinig ni Kuya Edwin Olivares, ang kanilang mayor, ano kayang mararamdaman niya, no? Sorry guys, tinawag kong Kuya si mayor nila kasi kumbaga yun ang pinaka niya yun yung pinaka gusto niyang itawag sa kanya, no? Kung sa Manila ay merong yorme, sa Parañaque merong Kuya. So, yun lang po. Hindi ibig sabihin na tinawag kong Kuya ay malakas din ako doon. Hindi po. Si Dr. Love ang malakas doon. Hindi po ako. So, tuloy natin dito, guys. May ang kalaban nyo, Republic of the Philippines na. Tama. O, di ba? Kasi, sa sinasabi mo, malakas ka. Malakas ka.
At nandyan ang kamo ang attorney mo. Yan. Malakas ka Mhm. sa judge, sa piskal. Ha? Ito, matindi ito guys, no? Malakas sa judge at sa piskal. Pag ito umabot mismo sa judge at sa piskal, itong sinabi ni Dr. Lab, actually, hindi natin narinig dito, kumbaga na-record na nga daw ni Kuya Mel, yung sinabi na yon ni Dr. Lab. Ano kaya mararamdaman ng fiscal at judge ng Parañaque na sinasabi na malakas siya doon? Kumbaga, nako, kung ang judge ay at fiscal ay kumbaga malaking pangalan na yan, guys, ha. Kumbaga mga ano na yan, sabi na nating ginagalang. Meron pa palang mas malakas. Kumbaga parang kontrolado niya yung mga judge at fiscal, no? Kapag sinabing malakas siya doon, ibig sabihin ay sinusunod siya. Kung ano man ang gusto niyang ipagawa, ay pwedeng sumunod sa kanya. Ganun po ba yun? Siyempre, malakas nga eh. Di ba? Kaya nasabi ni Kuya Mel na ganyan pala ang justice system diyan sa Parañaque. Kumbaga hindi sinusunod kung ano yung mga ebidensya or hindi tinitingnan kung ano man ang mga ebidensya. Bagkus ay bas susundin na lang kung sino yung mas malakas sa kanila. Ano kaya magiging epekto nito guys sa Parañaque? Lalo-lalo na sa ano po ano sa pangalan ng kanilang piskal at judge. Ano kayang magiging epekto nito sa mga tao sa Parañaque o kahit sa Pilipinas? Ano magiging epekto nun guys? Comment down at ako naman ay magbibigay ng komento tungkol dyan. Sa aking sariling pananaw, ang magiging epekto niyan ay baka mawalan ng tiwala ang mga Pinoy, ang mga Pilipino, mga citizens, no? Para maghabla o kaya mapunta sa Parañaque ang kanilang kaso dahil siguradong talo na kaagad kahit sabihin pa na nasa kanila lahat ang ebidensya na pwede nilang ikapanalo. Pero kapag sa Parañaque pala ay nako, ang kikilingan dito ay yung malakas lang. Nako, magtitiwala pa kaya ang mga tao diyan? Itong komento ko na ito guys ay bilang ano lang bilang opinion dito sa pinag-uusapan. Hindi ko sinasabing ganun sila. Hindi ko sinasabing ganun sila. Ito ay pinagbabasehan lang natin kung ano man itong video na ating binibigyan po ng reaction. So yan, para malinaw po, hindi po ako nagsasabi na hindi sila dapat pagkatiwalaan. Kumbaga ano lang, meron nga daw kasing malakas sa Parañaque. So yun lang po yun guys. So, nako, matindi ito. So, tuloy natin. Sabi mo, ikaw may sabi niyan, ha? Kami, wala kaming sinasabi. So, ang ibig sabihin pala, kahit na anong isampa mo diyang kaso, Yon. mapapanalo ka dahil kilala ka at malakas ka diyan sa Parañaque. Yan ang sinabi mo. So, Grabe. ang sabi ko naman, ganyan pala ang justice system sa Parañaque, hindi siya nagbabase sa ebidensya Ebidensya. na didemanda o dinidemanda. Ang pinaniniwalaan ay yung dahil kakilala ka lang. Yan, di Yun ba? na. Yun na. Yun na, masaklap. Kumbaga, mahirap yan eh. Yung pagmamalaki mo na ganyan. Na malakas ka. Tapos, sasabihin mo pa, malakas ka sa fiscal, malakas ka sa judge. Para mo na silang ano yan. Para mo na silang pinapahiya niyan. Kumbaga, ikaw yung mas mataas sa kanila dahil malakas ka sa kanila, ibig sabihin, susundin ka nila. Nako po. Nakakatakot pala itong si Mang Iking. Guys, huwag niyong aawayan si Mang Iking. At huwag kayong papayag na sa Parañaque dadalhin ang kaso. Kasi sigurado panalo na siya kagad dyan eh. Pero ito guys sa totoo lang no, what if may isipan naman ni Kuya Bal at ni Kuya Mel na mismo sa Parañaque mismo ipasok ang kanilang demanda kay Dr. Lab at gamitin pa nila itong sinasabi ni Dr. Lab. Ano kaya ang pwedeng mangyari guys? Comment down. Ano kaya ang pwedeng mangyari kay Dr. Lab
kung sa Parañaque maghahabla itong sina Kuya Mel at si Kuya Val at ipaparinig mismo sa judge at sa fiscal ang mga sinabi ni Dr. Lab na kung saan sinabi ni Kuya Mel na na-record niya. Nako, may kalalagyan yan. Sos, grabe yan, guys. Huwag niyong gagayahin yan. Tuloy. Ang iba talaga pag famous, ano? Pero Mhm. tingnan natin kung hanggang saan yan. Tama. So, ito guys, no? At pakinggan naman natin ang kung ano ang magiging komento dito ni Kuya Val at kung ano ang pinanghahawakan naman ni Kuya Mel para magdemanda po ano at kung anong klaseng kaso ang pwede nilang ikaso kay Dr. Lab. Nako, at may maririnig tayo dito guys na parang pinakokontak ulit ni Kuya Val guys. Itong si Marian na kung saan ay dati na nagreklamo na parang hinipuan siya ni Dr. Lab. Ngunit actually uminit dati yon. Kaya lang parang hindi pinush, hindi itinuloy ni Kuya Val. Gawa na siguro pakikisama sa dating kasamahan na si Dr. Lab. Pero ngayon, hindi ko alam kung bakit, anong rason. Dahil pinapakontak ulit ni Kuya Val itong si Marian kay Kuya Mel. So pakinggan po muna natin ang mga magiging komento ni Kuya Val, guys. Saan ka? Po, Kuya Ba? Morning. Okay. Ito po yung time na tinawagan ni Kuya Val si Kuya Mel, guys. Nasaan ka? Sa bahay po. Yan, nag-aayos lang. Anong plano mo kay Mang Iking? Sabi niya po ay tuloy ko lang daw yung demanda at magpakontra-demanda siya sa Parañaque daw, sabi ko. So yun, no? Parang si Mang Iking nga ang naghahamon na magdemanda itong si Kuya Mel. So yan. Gawin mo lang kung ano yung gusto mong gawin at gagawin ko rin kung ano yung dapat at tamang gawin. Yun ang sabi niya. Opo. O sige. Ha? Opo, Ayan na. sabi niya nga doon ko kayo dadaling sa Parañaque. Yun ang sabi niya. Magsama kayong dalawa. Doon tayo sa Yun. Parañaque mag-scout. Opo. Pwede yun. Sige. Kami po doon. Aha. Yung nasa kayo si Marian, nasaan ngayon? Ayan na. Si Marian po, yan nandun po sa tinitirahan yata niya ngayon. Nako, ito na guys. At muling papahanap ni Kuya Val, no? Mukhang bubuhayin ulit ni Kuya Val yung reklamo dati ni Marian. Pero meron tayong maririnig na sasabihin si Kuya Mel dito at hindi natin alam kung ito ay may katotohanan po, ano? Gusto kong puntahan niyo para may interview din ulit. Yun. Okay po. Ha? Yan ang balita ko po ay Yan. kinausap niya na daw at pinasinungalingan lahat yung mga sinabi niya sa interview ko at sa interview ninyo. So yun guys, no, lumalabas na nakausap na ni Dr. Lab itong si Marian at pinasinungalingan yung mga kinalabasan ng interview dati ni Kuya Mel at ni Kuya Val. Pero ngayon ay gustong kausapin ulit ni Kuya Val itong si Marian. Nako, ito yung mas ngayon. Dahil alam naman natin na mas seryoso na ngayon si Kuya Val po, no? Sa pakikipaglaban sa mga nambabaluhura at nambubuli sa Kalingap. Gusto kong kausapin ulit para malaman natin kung totoo. Yan. Sige po, pwede natin puntahan yun ngayon. Pakikontak mo. Opo. Anong hamon sa'yo? Yan i-demanda ko daw siya, aantayin niya at magkokontra-demanda siya, dadalhin niya daw po tayo sa Parañaque. Oh, mas maganda yun. Mas maganda. Dahil doon daw po malakas daw po siya. Ipapakita niya daw po sa atin yung bangis niya, kung gaano siya kakilala sa Parañaque. O tara, sige. Payag. Yan, payag na payag si Kuya Val. Ayos to guys, no? Nako, sino kayang mas malilintikan kapag ka nalaman sa lokal na pamahalaan ng Parañaque na merong nagmamalaki at malakas daw siya sa fiscal at sa judge
Nako, yari tayo dyan. Ay, nako. Sundan natin to. Ha? Opo. Opo. Mga kaso. So, ang pahayag po ni Mang Iking, mag-counter, siya, demanda sa Paranaque. Mas mainam yun, mas maganda yun. Tama. May demanda rito, may demanda roon. Di po baga. Anong ikakaso niya kay Kuya Mel? Yun yung malaking tanong. Anong ikakaso niya? Yun yung malaking katanungan actually guys. Kasi itong si Kuya Mel, hindi naman po siya nangunguna. Hindi siya nangunguna, kumbaga palaging sumasagot lang siya sa mga paratang po sa kanya. So anong pwede ikaso sa kanya ngayon? Yun ang matindi. Ang tanong, mayroon bang sinabi si Kuya Mel na masakit? Pambalahura? O ilabas niya para pag-usapan natin. Yes! Mayroon bang sinabi si Kuya Mel na pwede mong kasuhan? Yun ang tanong eh. Tama Itong naman. kay Ricky, kay Mang Iking, maliwanag. Napakalinaw po. Ha? Napakalinaw na libelos. Nagkaway ganyan. Kasi siya ay So nagnakaw yan po guys. sa pera na para kay Vanessa. Naghihingalo si Vanessa sa ospital. Ha? May sponsor nagbigay sa kanya ng 15,000. 10,000 lang ang binigay niya. Kinupit ang 5,000. Ngayon nabuking siya, galit na galit. So yun guys, ang pinaparatang kasi ni Dr. Lab sa mga hindi pa po nakakaalam, no, na meron daw sponsor na nagbigay ng 15,000 para kay Vanessa na naghihingalo sa hospital at 10,000 lang daw ang inabot ni Kuya Mel. At yung 5,000 ay kinupit or nininok or ninakaw daw ni Kuya Mel. Yan po ang pinaparatang ni Dr. Lab kay Kuya Mel guys. And nasagot na rin po yan mismo ng nanay ni Vanessa na natanggap lahat yung 15,000. Hindi nga lang sabay dahil hindi rin naman talaga sabay na ipinadala ng mga sponsors yung kabuuan ng 15,000. Nauna po yata yung 5,000. No? So nauna na binigay yon. And then another 10,000 na kung saan. Na-interview naman nitong si Dr. Lab, yung nanay ni Vanessa. At yung 10,000 lang ang tinanong. So yung 10,000 lang din ang sinagot ng nanay ni Vanessa. At yan ay mapapanood po sa channel ni ano po guys, no, ni Kuya Mel. At na-interview din ni Kuya Mel, yun nga, nanay ni Vanessa. Dahil ayaw naman ng nanay ni Vanessa na magdadaldal ng kung ano-ano. So yung mga tinanong yung mga tinanong sa kanya, yun lang din ang kanyang sinagot. At saka yung time na yon na in-interview siya ni Dr. Lab guys, ay kumbaga pinull out lang siya na nagbabantay yung nanay ni Vanessa habang ito ay dinadialysis. So yun po guys, para mas malinaw, panoorin niyo po yan sa channel ni Kuya Mel. And matindi to guys, no? Kumbaga wag na wag po natin gagayahin yun, yung magyayabang po tayo na malakas tayo sa isang lugar. Dahil kapag po nalaman ng mga ipinagyayabang natin mga tao, mapatotoo man o hindi na malakas tayo o malakas siya sa Paranaque, ay syempre mapapahiya pa rin kung sino man yung mga ipinagyayabang niya. Dahil ibinulgar niya po ito. Hindi lang sa offline, kundi sa online. So maraming makakapanood dyan na tao po na sa sinasabi niya na malakas siya. So, kagaya ng sinabi ko kanina, ang maaaring maging epekto nito guys is mawalan ng tiwala ang mga tao sa justice system nga ng Paranaque na kung saan ay papaboran nila ang malakas na yung may malakas na kapit sa kanila po Ito ay isang opinion lang para sa video na ito. Hindi po ito opinion na diretso sa pamahalaan ng Paranaque. Yun lang po ang nare-reaksyonan natin ay yung sinabi ni Dr. Lab na malakas siya sa Paranaque. Yan lang po guys, and of course hanggang dito na lang, and
Muli, maraming salamat po sa inyo lahat na mga patuloy na sumusuporta sa aking munting channel. So, huwag natin kalimutang pindutin yung like button. So, yun lang po ang paglalambing ni Batang Elio. So, hanggang dito na lang and God bless po sa lahat. Magkita-kita po tayo ulit sa aking mga susunod na upload. So, pansamantala, papaalam po muna ako. So, bye-bye.